Simula pagkabata, sanay si Bunny sa katahimikan. Mag-isa lang siyang nakatira sa isang maliit na apartment sa Diliman, Quezon City. Malayo sa pamilya, abala ang mga kaibigan, at bihira ang bisita. Tahimik ang buhay niya, simpleng trabaho, simpleng routine. At sa totoo lang, gusto niya iyon. Kaya noong isang gabi, habang nakahiga siya at nag-i-scroll sa cellphone, hindi niya agad pinansin ang unang unknown number na nag-message sa kanya. Walang text, isang larawan lang ang dumating. Isang kalsada sa probinsya. Madilim, parang kuha sa lumang kamera. Wala siyang makitang kakaiba. Spam lang to, sabi niya habang dinedelete. Kinabukasan may bagong larawan ulit. Isang signboard sa gilid ng highway. Hindi pamilyar, pero parang nasa Pilipinas. Kalawangin, luma, halos hindi na mabasa. Napataas lang ng kilay si Bunny. Ang weird naman ng prank na to. Hindi niya ito pinansin. Pero araw-araw, tuloy-tuloy ang pagpapadala ng larawan ng unknown number. Isang tulay, isang palengke, isang lumang terminal. At sa bawat larawan may isang bagay na napapansin si Bunny. Parang papalapit ng papalapit sa siyudad niya. Parang sinusundan nito ang ruta papunta sa kanya. Baka coincidence lang, sabi ng kaibigan niya habang tumatawa. AI images lang yan o kaya travel pics. Pero hindi mapalagay si Bunny. Dumating ang ika-6 na larawan. Isang pamilyar na kanto. Napakapit siya sa cellphone niya. Hindi imposible. Sinubukan niyang hanapin online ang lugar. Tugma. Nagsimula na siyang kabahan. Ika-7. Isang footbridge malapit sa sakayan niya papuntang trabaho. Ika-8. Isang iskinita ilang barangay lang mula sa kanya. Hindi na siya nakakatulog ng maayos. Tuwing gabi, tinitingnan niya ang cellphone niya, hinihintay ang susunod na larawan na parang sumpa. Hanggang sa dumating ang ika-9, isang kalsada na alam niya. Yung daan papunta sa apartment niya sa Diliman. Nanlamig si Bunny. Hindi na ito prank, bulong niya. Kinabukasan, hindi siya lumabas ng bahay. Kinandado niya lahat ng pinto at bintana. Pinatay niya ang ilaw pero hindi niya kayang matulog. 10:13 ng gabi. May bagong notifikasyon. Unknown number. Matagal niyang hindi binuksan. Kahit nanginginig, pinindot niya rin. At doon, nanlamig ang buong katawan niya. Larawan ng mismong harap ng apartment niya. Kuha mula sa labas. Kita ang pintuan niya. Kita ang ilaw sa loob. Napatingin si Bunny sa paligid. Dahan-dahan siyang tumayo. Lumapit sa pinto. May mahina siyang narinig mula sa labas. Parang tunog ng camera shutter. Pagbukas niya ng pinto, wala naman siya nakitang tao. Pero pagtingin niya sa sahig ng pinto, may nakita siyang larawan. Bagong kuha, mas malapit, mas malinaw, at hindi na mula sa labas. Mula sa likod niya.